Mga pamilya ng mga biktima ng Tacloban school shooting, suportado itong panukalang ibaba sa 12 taong gulang ang minimum age of criminal liability and criminal responsibility. May report si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Jai, suportado ng mga pamilya ng mga biktima ng Tacloban school shooting ang panukalang ibaba mula sa 15 anyos sa 12 anyos ang minimum age of criminal responsibility para sa mga minor de edad na nasasangkot sa mabibigat na krimen. Sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na pinamumunuan ng Senator Risa Hontiveros, nagpahayag ng kanilang mga hinanakit ang pamilya ng mga biktima sa sinapit ng kanilang pamilya dahil sa insidente ng pamamaril sa loob ng eskwelahan na kinatangkutan ng 2 minor de edad na ikinasawi naman ng 3 estudyante at may mga nasugatan na iba pa. Emosyonal na ipinakita ni Ginang Jeneline Badoria, ina ni Yancy, isa sa mga biktimang nasawi sa insidente, ang pagsuporta sa pagpapababa ng edad ng mga bata na maaaring makasuhan. Payak na isinisigaw ng ina ang hustisya para sa anak at iginiit na dapat makulong ang mga sospek sa insidente. Hindi aniya sapat na ilagay lamang ang mga ito sa bahay pag-asa sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sumang-ayon si Ginang Jeneline sa pagsusulong ni Senator Raffy Tulfo na agarang amyendahan ng RA 934 o ang Juvenile Justice Welfare Act para mapunduhan aniya ang hiwalay na detention facility para sa mga minor de edad na nakagawa ng mabigat na krimen. Pero ito't pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Ginang Jeneline Badoria. Kulang sabihin na kung pwede, pababaan yung edad na pwede nang makasuhan. Kasi sabi niya nung yung nakabaril sa anak ko, wala daw crime liability. So paano yan? Isa sa lang yan sa bahay pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo, I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Parehong sentimento naman, Bombo Genesis, ang ipinakita ni Janica Bituin, kapatid ng isa sa mga biktimang nasugatan sa insidente. Panawagan ni Janica na sana ay hindi umano maging hadlang ang pagiging minor de edad para makamit ng mga pamilya ang hustisya sa sinapit ng kanilang mga kaanak, lalo na sa mga nasawi. Binigyan din niya na hindi naman patas para sa mga biktima kung walang makakamit na hustisya. Narito't pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Janica Bituin. Sana mabigyan ng hustisya yung mga nabiktima, lalong-lalo na po sa mga namatayan. At sana po hindi maging hadlang ang pagiging minor de edad para makulong. Kasi parang unfair naman po na ganun-ganun na lang. Kaugnay nito, isa rin sa mga isinusulong ni Senator Raffy Tulfo na ikonsidera ng Department of Education ang rekomendasyon na supervised boot camps o carefully designed immersion programs kung saan papayagang magbahagi ng kanilang istorya o karanasan ang mga reformed ex-person deprived of liberty o mga dating PDL sa mga bata. Ayon kay Tulfo, isa itong hakbang kung saan maaaring ibahagi ng mga dating bilanggo ang hirap na maaaring haharapin ng mga bata sa pinitan at kung paano sila muling naging produktibong mamamayan sa lipunan. Narito't pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Beyond counseling and intervention, we should also explore more structured discipline programs such as supervised boot camps or carefully designed immersion programs that help young offenders understand the real consequences of criminal behavior. Baka pwede sila bumisita sa mga kulungan para makita nila kung gaano kahirap ang buhay sa preso, ng mga preso. At pwedeng matrain ng mga reform ex-convicts na pwede magbigay ng lecture sa mga. Sa parehong pagdinig, Bombo Genesis, nilinaw naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nasa kustudiya ng DSWD ang 2 minor de edad na sospek, taliwas sa mga kumakalat na ulat na nasa pangangalaga lamang sila ng kanilang mga magulang. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang 15 anyos na sospek ay nananatiling nasa youth facility ng DSWD habang dinidinig ang kasong isinampalaban dito matapos matukoy ng mga otoridad na mayroon itong discernment o kakayahang maunawaan ang bigat ng kanyang ginawa. Kung mapapatunayang nagkasala, sinabi ng kalihim na ililipat ang suspect sa Regional Rehabilitation Center ng DSWD. Kapag umabot ito sa edad na 18 at hindi pa rin may tuturing na rehabilitated, saka lamang ito maaaring ilipat sa regular na kulungan.
Samantala, ang 14 anyos sa suspect naman ay sasailalim din sa mahigpit na rehabilitation at mananatili sa youth facility ng DSWD hanggang matiyak ng korte at ng ahensya na nagkaroon ito ng positibong pagbabago. Sa huli, tiniyak ni Gatchalian na patuloy na babantayan ng DSWD ang rehabilitasyon ng 2 minor de edad habang isinasagawa ang kaukulang legal na proseso. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.